Well, all in all, sa Northern Cebu, yung mga naging affected ng lindol, nagtayo ang iba't ibang sangay ng pamalang nasyonal ng mga tent city. We have one in Bogo City, one in San Remigio, ito yon, and then meron tayo sa Medellin, Daan Bantayan, at may transition housing tayo sa Danao City. So all in all, nakapagpatayo na ang iba't ibang ahensya ng pamalang nasyonal ng 5 tent cities. Ang total number of families na nasa loob dito mga tent city, 1,227. This one in San Remigio, 250. 200 nakatira sa ating mga family tents na makikita nyo sa likod. Yan yung mga itinayo ng DSWD. Then nag-partner naman tayo sa DSUD. Sila naman nagtayo nung nakita nyo yung mga mas stable na modular housing. Ang layunin ng DSUD is after a while, pwede na namin itupi itong mga tent namin at ganung modular housing yung gagamitin. Tawag nila smart houses eh. Mamaya nandito si Sec Ting Aliling, mapapalawanan niya. So all in all, 250, of which 200 na sa tents, 50 nandun sa smart housing. Now, itong buong tent city sa San Remigio, ang camp manager nito, DSWD. Ano bang ginagawa namin? Sinisigurado natin na may mainit na pagkain, katulad nito mobile kitchen. Meron tayong mobile shower na nahiram sa local government ng Valenzuela. Nakipag-ugnayan rin tayo sa local government ng San Remigio para magtayo sila ng mga portalet, nakita nyo. And then meron tayong child-friendly spaces, meron tayong women-friendly spaces. Sinisigurado natin na ligtas, maski papano komportable ang ating mga naging biktima ng huling lindol. Ganito, running across the 5 tent cities. Yung nasa Bugo, yun naman ay PRC, Philippine Red Cross naman na nagtayo, at tumutulong naman ang DSWD doon sa pagpapakain. So kung titignan nyo, it's a whole of government approach. Alam natin na hindi kaya ng isang sangay ng pamahalaan at ang utos ng ating Pangulo, lahat kami dapat sabay-sabay na magtatrabaho para mapagaan ang pasan-pasan ng mga nakalbaryo ng mga naging biktima nitong huling lindol. Sec, understand that Nagtatayo na rin sila ng ganito sa Davao. Remember, may earthquake rin doon. I think nakatayo na or patapos na rin. So, parang ito yung nagiging template na gusto ng ating Pangulo. Magsisimula sa mga family tents ng DSWD. Alam natin, temporary lang talaga yun. And hopefully, after 4 to 5 days, pwede makapalipat naman sa ganitong klaseng mga mas komportable na tahanan. Dito, we'll make sure na may pagkain, tulad na nasabi ko, may sapat na mga wash facility, yung sa pagligo, yung mga toilets. At the same time, mamaya, nagsimula na rin kasi yung emergency cash transfers natin para matulungan rin sila na makabili ng mga iba pa nilang pangangailangan. So, mamaya, nangyayari na rin yun. Mga ilan kayang buwan dito, Sir Rex? Actually, depende sa recovery ng mga pamilya. So we'll really have to watch how they recover. Hindi natin, iba-iba kasi, hindi pwede natin sabihin na ganitong buwan lahat tapos na. It really depends on the recovery, kung gaano ba kalaki yung naging damage at pinsala sa kanilang mga tahanan at livelihood. Aabot kayo ng Pasko? Well, alam mo tayo, ang goal namin lagi is maibalik sila sa pinaka-normal nilang pamumuhay. Pero mahirap magbigay ng petsa kasi baka nga yung iba mas severe, yung iba mas partial. It really depends on the damage to their livelihood and total economic well-being. smart houses will be smart. Secretary Aliling, mamaya makikita nyo siya, so tanongin nyo siya, pero yun ang usapan namin. Pero at the end of the day, I think mas maganda nating tignan, it's whether you live in a family tent or a smart home that this will build. The important thing is yung pangako ng ating Pangulo, yung utos ng ating Pangulo nangyari. Diba, natandaan nyo, nung day 1 na nandito siya, sabi niya, kailangan magtayo tayo ng tent city. So we now have 5 tent cities, matagal na natayo yun. Immediately after umalis yung Pangulo, ano ba yung mga naibalik? Una, kuryente. Yung pinangako ng Pangulo yun. Then sumunod na yung mga communication lines, diba? Habang nangyayari yun, kami naman sa response, tuloy-tuloy ang pagpapakain through hot meals and family food packs and ready-to-eat meal. Ang DOH naman, they worked with the local government to stabilize the hospital operation. Ang DPWH naman, tinulungan kami i-site prep tong lugar na to. So, lahat ng ipinangako nangyari sa mabilis na panahon. Palagay ko, hindi naman ako dapat lang nagsasalita nun. Kung matatandaan nyo, may interview si Governor Pam Baricuatro kung saan sinabi nga niya na pati siya nagulat na ganun kabilis na lahat ng pangako ng ating Pangulo, lahat ng direktiba ng ating Pangulo nangyari agad. At ganun din ang nangyayari ngayon sa Davao, ganun din ang nangyayari sa mga opong affected areas sa Bicol region.